nag-aalab ang puso. Sino ba naman ang masayang ang minamahal ay iwan, upang ang buhay sugal at makipagsapalaran. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa, hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa kung magkakaisa ang migranteng Pilipino. Saan mang dako ng mundo, lahat ng api at tinapuso, nag-aalab ang puso. Magandang gabi po sa mga tagakapinig ng Rating Radyo Migrante sa buong Kalakang Toronto at sa iba pang sulok probinsya ng Canada. Isa na naman pong mayabong na gabi ng talakayan hinggil sa mga kaganapan at mga balitang sadyang kaugnay ng bawat isa. Tatalakayin po natin ngayong gabi ang mga isyong pinakamatingkad at pinakatampok na pagpatapos ng taong 2015. Ako nga ho pala si Louie Kianio. At kasama ko si Perry Sorio at si Tita Pet. Pwede kayong bumati. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Magandang gabi. Ito si Perry Sorio ng Migrante Canada. Bumabate at nagpapaalam sa taon 2014. At syempre kasama rin natin si Rhea Gamana. Ang mabait na si Miss Rhea na dahil sa tagal kong hindi nakapag-radyo ay nandito at talagang full support. Rhea, bumati ka muna. Maayong gabi, magandang gabi po sa lahat ng nakikinig dito lamang sa ating Radyo Migrante sa CHOI 105.5 FM, your leading source for diversity. Go ahead, Kuya Louie. Perry. Di, bumati na siya kanina. Babasahin siya. Okay na ako eh. Oo, syempre gayon din, bumabati tayo sa mga pakitig natin sa Pilipinas na umaga dun ngayon. Katatapos lamang ng Migrante International Congress at pinapaabot natin ang saludo sa lahat ng bumati at dumating doon at ang mga bagong halal na pamunuan ng Migrante International. Mabuti, mabuhay at ipaglaban natin ang karapatan ng mga migrante. Ang ating Radyo Migrante isa lamang sa mga tinig na nagpapaabot ng kaganapan hinggil sa ating mga kababayan sa labas ng bansa at kagaganap lamang na kongreso ay tinig din ng umaalingaw patungo dito sa atin sa labas ng bansa. Mabuhay kayo, narinig ko, sabi ni Rhea, binati daw ni Carl Ramirez ang Radyo Migrante sa Pilipinas. Salamat, Carl. Fans ka namin dito. Alam ko yun. Salamat sa kanyang awit, ha? Kundi dahil sa awit ni Carl, walang tayo. Padalan natin ng maple syrup to.
Tita Pet. At sa pagdating po ng bagong taon, ating babalikan ang mga isyong naging laman ng mga balita at talakayan sa mga pahayagan, radyo at maging sa mga telebisyon. Dito sa Canada, ano-ano ba at alin ang mga tampok na isyong naging usap-usapan sa ating komunidad? Bakit sila pinag-usapan at tinutukan ng ating mga kababayan? Anong mga issue ito at paano ito hinarap ng ating mga kababayan dito sa labas ng bansa, sa Canada? Pero bago tayo tumungo dyan, atin munang sundan ang mga pangunahing balita. At para po sa ating unang balita, kampanya laban sa kontraktualisasyon inilunsad ng mga manggagawa. Ito po ay mula sa bulatlat sa panulat ni Maria Salamat. Naglunsad ng kampanya ang bagong alyansa na binubuo ng mga manggagawa mula sa iba't ibang mga unyon, organisasyon, federasyon at mga individual mula sa mga pribado at publikong sektor na gawing ilegal at aktong kriminal ang kontraktualisasyon sa paggawa. Ito ay sa kabila ng ulat ng gobyerno na nakapaglikha ito umano ng hindi lamang basta trabaho, kundi dekalidad ng mga trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Sa pahayag ni Arsenio Balisacan, Economic Planning Secretary and Director General of the National Economic and Development Authority, sa mga datos noong Oktubre 2014, nakalikha ang gobyerno umano ng mga dekalidad ng mga trabaho at may pinakamababa sa loob ng nakaraang 10 taon ang unemployment sa bansa. Sa huling ika-4 na bahagi ng taon ay nagpakita ng positibong kalagayan sa ekonomiya ng bansa dahil sa lahat ng mayor na sektor ay nagpakita ng paglago sa paglikha ng mga trabaho sa bansa, ang dagdag pa po ni Balisacan. Hindi naman ipinagbunyi ng mga manggagawa ang ulat na ito. Inihalin tulad ng All Workers Unity o AWU ang lumalawak na kontraktualisasyon sa mga manggagawa bilang isang baril na nakaumang sa kanilang sentido. Pinepersa sila upang isuko ang kanilang makarapatan para sa disenteng sahod at kasiguruhan sa trabaho. Sa isang rallying ginawa sa Elliptical Road, Quezon City noong Disyembre 12, inilunsad ng mga manggagawa ang kampanya laban sa anilay Criminal Employment Setup. Ang pagbubuklod ng mga manggagawa para sa kampanyang ito ay isang makasaysang yugto sa kilusang paggawa ayon kay Elmer Bong Labog. Siya po ang chairman ng Kilusang Mayuno. Ang kampanya ay naging daan upang magkaisa ang mga manggagawa magmula sa pribado at public sector, organisado man at hindi organisado, mula sa mga syudad at probinsya at mula sa ibang industriya, agrikultura at mga serbisyo, may trabaho man sila o wala. Ang kontraktualisasyon ng mga trabaho ay isang employment setup kung saan ang isang manggagawa ay makapagtatrabaho lamang ayon sa takdang panahon na kadalasan ay kulang sa 6 na buwan kada kontrata. Kinukundi na ito ng mga manggagawa bilang isang pamamaraan ng mga kapitalista para makaiwas na gawing regular ang isang manggagawa. Ang pagiging regular sa trabaho ay nangangahulugan para sa mas disenteng sahod at benepisyo gaya ng leave with pay, kasiguruhan sa trabaho at retirement benefits. Ayon sa AWU, maraming mga manggagawang kontraktual sa bansa. Pinalalagay nilang umabot na ito sa 10% mga regular at 90% ang mga kontraktual sa iba't ibang enterpresa, pagawaan at opisina sa buong bansa. Ang ganitong kalakaran sa paggawa ay nangyayari din sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga lokal na gobyerno at maging sa mga ospital na pag-aari ng gobyerno. Ayon naman ito kay Ferdinand Gaite, pambansang tagapangulo ng Federasyon ng mga manggagawa sa gobyerno o CARAGE na kasapi ng All Workers Unity. Gayun din sa Philippine Heart Center halimbawa, ang mga kontraktual ay may kaparehong bilang ng mga regular na mga doktor, nurses at mga health workers ayon kay Bonifacio Carmona, ang Pangulo ng Employees Association sa Philippine Heart Center. Ayon pa kay Carmona, dahil sa mga manggagawang kontraktual nakatipid ng husto ang gobyerno dahil wala itong binabayarang mga benepisyo para sa kanila. Ang bilang ng kontraktual ay lumago at lalong lumala sa rehime ni Pangulong Aquino III ayon pa kay Carmona. Ang nangyayari kapag nagretiro ang isang manggagawa, siya ay pinapalitan ng isang kontraktual sa halip na isang regular. Nakakagambala din ang kinabukasan ng mga kabataan dahil sa laganap na kontraktualisasyon. Karamihan sa mga kabataang manggagawa ay lubog sa masahol na kalagayan sa paggawaan, murang pasahod at walang katapusang endo or end of contract dahil sa kontraktualisasyon ayon sa pahayag ni Benzer Crisostomo, ang pambansang tagapangulo ng Anak Bayan. Katulad din ng sinabi ng mga nakatatandang leader manggagawa mula sa mga pribado at publikong sektor, tinulugsa ni Crisostomo ang gobyerno Aquino dahil sa patuloy nitong pagpapatupad ng mga batas at polisiya para sa pagpapanatili ng
kontraktualisasyon sa bansa. Ayon sa kabataang leader, kinakailangan ang paglaban sa buong bansa upang itulak ang paglalansag sa eskemang kontraktualisasyon na may bahid na kriminal. Inikayat niya ang lahat ng mga manggagawa na makilahok sa malakihang mga rallies at demonstrasyon para sa layuning ito. Ang ikalawang balita po natin ay tungkol naman sa mga bilanggong politikal. Mga ina ng 2 kabataang bilanggong politikal sumulat kay Pope Francis. Ito ay galing sa Karapatan. Bilang pagsalubong sa pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas sa susunod na taon, sumulat ang ina ng 2 dinukot na estudyante ng Universidad ng Pilipinas na dinukot noong Agosto 19, 2014 upang mamagitan para sa paglaya ng kanilang 2 anak na sina Guillermo Martin Cadana at Gerard Salonga. Ayon kay Marita Cadana at Rowena Salonga, mga nanay ng 2 estudyante, ang kanilang mga anak pawang edad na 23 at mga bagong graduate ng UP sa Pampanga ay mga volunteer researchers at organizers sa Kabataan Party List bilang paraan upang maglingkod sa mamamayan at iangat ang kanilang pamumuhay at gawing kapaki-pakinabang ang kanilang puok bilang kanlungan ng kanilang kinabukasan. Nagsasagawa ng research sina Guillermo at Gerald hinggil sa pagpapaalis ng mga magsasaka dahilan sa mga proyektong inilunsad ng gobyerno sa Karanglan, Nueva Ecija, nang sila ay dukutin ng mga militar mula sa 3rd Infantry Battalion ng Philippine Army noong Agosto 9, 2014. Sumailalim sila sa mental torture ng halos 10 oras bago sila pinasa sa mga pulis noong umaga ng Agosto 10. Inaresto sila ng walang warrant at inakusahan ng mga kasapi ng New People's Army or NPA ayon sa pahayag na sulat ng 2 ina. Nagdurusa sila ngayon sa piitan ng San Jose City, Nueva Ecija habang naghihintay ng hustisya. Ang katotohanan ay dinukot ang aming mga anak upang magtanim ng takot sa maging halimbawa sa mamamayan kung sino man ang magtatanggol para sa pagkakapantay-pantay at katarungan mula sa pagdurusa, kagaya ng kanilang mga anak. Dagdag pa ng 2 ina. Sina Guillermo at Gerald ay ilan lamang sa 491 na mga bilanggong politikal na ngayon ay nasa ilalim ng Administrasyong Aquino. Sa bilang na ito, 220 na mga individual ang iligal na inaresto at nananatiling nasa kulungan sa ilalim ng rehimeng Aquino. Tinatago ni Aquino ang tunay niyang anyo sa pag-aresto at pagkulong sa kanila sa pamamagitan ng pag-asunto ng mga kasong kriminal laban sa kanila. Ito ay bunga ng di makatarungang struktura ng lipunan na nakapaloob sa kontra-insurresyong mga programa. Gaya ng Oplan Bayanihan, sumusuporta lang kami sa apila ng mga bilanggong politikal kay Pope Francis upang itigil na ang mga istrukturang ito na nagluluwal ng injustisya ayon kay Jigs Clamor ng National Coordinator ng CELDA. Ang mga bilanggong politikal ay maglulunsad ng pag-aayuno o fasting sa buong bansa sa panahon ng pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas ngayong darating na Enero 2015. At, siyempre, magbabalik tayo, pag-uusapan natin ngayon Chong Perry at Tita Ped, no? Kung ano-ano itong mga usapin na tampok nitong matatapos ng taon, ano? Oo. Maraming nangyari, no? Oo. Napakadaming nangyari itong taon, Perry. Pero bago natin umpisan sa ano nangyari, magbibigay lang ako ng mga ilang datos. Sige. Ilang numero para makita natin. Okay. 15 million na ang overseas Filipinos. Ang dami. Nakakalat ito sa 230 countries. 123 sa OFW na to ay nasa death row. Oh my God. 7,000 ang nakakulong sa abroad. At ang ilan dyan ay nag-aantay ng death Ang dami sentence. Ang dami. Dami. Sa dami na yan, ang budget na nakalaan para sa Legal Defense Fund ng pamahalaan, Aquino, ay 2.29 million lang dollars. Hindi pa nila ginagamit, no? Oo, paano pa yun? Hindi natin alam mga detalye, Oo. kung paano to ginamit, O at kung ano yung mga ginagamit ba partikulalidad. talaga.
At alam din natin, batay sa mga hinaing ng mga migrante, napakahirap kuhain ito para ka nagpabunot ng ngipin. No. Ito para sa akin, kasi ang tanungan dito ngayon ano ba naging tampok ng tao na to? Unang-una, gusto kong bigyan ng ating parangal yung mga kasama natin at kababayan natin sa Migrante, Alberta. At ang probinsyang Alberta, tumampok ito para ipaglaban ang consular services. Tinampok nila ang paniningil sa gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga issue ng repatriation. Totoo na nagkaroon ng mga ilang trahedya na dinana sa mga aksidente. 7 sa ating mga kababayan ay namatay sa aksidente sa Alberta at tayo po ay nakikiramay. Bukod po sa pakikiramay, ang hinihingi po natin ay hustisya sa pamamagitan ng maagap na pag-repatriate ng mga body. Dito po rin sa Ontario Province, dinanas po natin yan. Ilang pong ating mga kababayan ngayon ay dumadanas at nakikita ng mga kababayan natin, sinasabi, asan ang gobyerno? Asan ang gobyerno ng Aquino? Pati hindi matulungan itong mga kababayan natin. Kasi sinasabi nga, magkano? $21.3 billion remittance. Remittances, di ba? Yun. Isa yun sa mga tampok para sa akin, ha? Dito naman sa Canada, ito, ang tampok na. Family separation, hindi family reunification. Ang mga pagbabago sa immigration. Ano bang pagkakaiba niyan pag family separation? Di ba? Kaya tayo nagbiyahe o nag-abroad tayo, di ba? Sabi nga, magmamigrate tayo, dadaling ko ang pamilya ko rito. Yun ang Canada Ako, nadala ko yung mga anak ko, Pero, sa ngayon, nakikita natin, mas matampok yung family separation, hindi reunification. Hindi mo na kayang dalhin ng nanay mo, hindi mo na kayang dalhin si lola, si lolo. So talagang pinaghihiwalay ang pamilya, Tapos, paano pa rin dyan, isang issue pa rin, permanente na, ang temporary. Ayun ang pinakamasakit. Matindi yun, Ibig sabihin, lutang na lutang yung sinasabi mo na wala talagang reunification. Wala, oo. Temporary, di ba? At lalo itong magiging matingkad sa isang taon na mas marami ang tinatansya natin pauwiin dahil ini-implement na nga yung 4-year rule. Actually, marami nang umuwi, hindi lang natin nakikita. Tapos, isa sa naging tampok ng taong ito, dito sa Canada, ay yung pangangailangan ng political voice ng mga migrante at ng mga immigrants. Hindi lamang sa loob ng Canada, pati rin sa Pilipinas. Ibig sabihin, asan po yung mga political parties, mga pinuno, mga politiko, nakakatawan sa interes ng migrante Pilipino. Dito, kaya nga ang daming komandidato Ang dala nila ng programa nila, panahon na. Boses ng Pilipino mahalaga. Bakit ganun? At saka, tingnan mo sa Canada pa lang, sinasabi nila, meron halos 250 milyong Pilipino ang nandirito. Oo. Kaya malaking issue yan talaga na dapat yung mga interest ng ating mga kababayan ay talagang pag-usapan. Ibig sabihin, kailangan natin ipaglaban kaya nasa Canada ka kaysa Pilipinas. Talagang matindi pa yung parang sigaw ng mga kababayan natin. Asan yung protection namin? Sinong titindig para sa aming kapakanan? Mapuntahan ko lang yung issue ng yung itong pagbubukas ng consular services Kasi ito napaka-short nung panawagan ng mga tapos ang bilis ng pagsalo ng ating mga kababayan para ilaban ito. Kitang-kita natin dito ang pangangailangan talaga ng mga kababayan natin para sa mga serbisyong ito. Na kung hindi ito pinaglaban ng mga kasamahan natin sa Alberta, ay panigurado hindi kikilos ang mga politiko sa Pilipinas. Pero vigilant pa rin tayo kasi i-implement ito sa 2016 Nako, tagal Matagal pa yun. Matagal pa rin Tapos nanalo nga tayo ron, tinanggalan naman ng budget daw ang absentee voting. Patay. Di ba? Naman. Kaya dapat hindi huminto isa lang naman nilang tinatanggal yan di ba? Kahit yung legal assistance nga tinanggal na yan nung 2010 pa. Hindi ba? Itinanggal na yan. Tapos, samantalang 52 million daw yung nakalagay na legal funds para sa atin. Biruin mo yun. Tapos saan ito napupunta? Paano ito ginagamit? Yung magandang tanong yung sinabi ni Perry kanina, 2.2 million pesos lamang. 2.2 million dollars. Dollars. Okay na, maliit pa rin yan. Kasi 21.3 billion ang remittance natin Remittance natin pinadadala sa Pilipinas. Tapos, alalahanin natin na ang
tumampok ang usapin ng mga migranteng manggagawa nung panahon ng 1990, ano? Nung panahon Ito ay nung bitayin si Flor Contemplasyon. Mm-hmm. Kaya nga, correct me if I'm wrong, mukhang dito rin nagkaroon ng mitsa para itayo itong migrante. Tama. Hindi ko alam kung anong year yan, 1997 Pero yata. yung taon na yun, simula sa pagkamatay ni Flor Contemplasyon, ito rin ang nagtama ka dyan, naging parang pulso Mhm. na talagang itayo to kasi kailangan ng makipaglaban Oo. at tumindig sa kapakanan At natin. ang migrante ang tumayo dyan. Oo. no? Pero 24 years na yon. 21 tagal. Oo. Meron talagang pagbabago. Lalo tayong inaapit, ginigipit. Yes, yun ang At lalong walang proteksyon. Tama. Totoo yan. No? Kita, pwede ka, anong tingin mo? Ano pang sa tingin mong issue para sa'yo? Yeah, Tita Pe. Maganda yung sinabi mo na yung temporary ay nagiging permanent na, right? Kasi kitang-kita yan dun sa pagbabago na ginawa sa LCP ngayon na ngayon ay caregiver program na lang, no? Dahil may nagkaroon ng cap dito. Ibig sabihin, yung gobyerno wala na siyang obligasyon na magbigay ng permanent residency sa lahat na mag-a-apply na caregiver na nakakamit ng requirements, no? Ang bibigyan na lang nila 7,500. Ngayon, yung 7,500 sa isang kategorya ng mga caregivers, pero yung isang 7,500 pa para sa mga caregivers na nag-aalaga ng may high medical condition, no? So, hindi mo alam kung yung second na kategorya na yon ay mga live-in caregivers pa. So ngayon, ano mangyayari sa kanila? Sila ng 4 years na lang, di ba? Kung hindi sila makakuha ng permanent residency, they can stay for 4 years. Tapos babalik sila ng Pilipinas. Tapos, maghihintay na naman ng 4 years bago bumalik na naman dito. So, laging temporary siya. Mhm. So, ganun nga, nagiging permanent yung pagka-temporary ng mga tao. Ano yan kagabi kasi si Louie wala ron sa kainan ng puto Oo. at pansit Puto't kami ni Tita bibingka, Pena oo. doon. Gutom kasi ako gabi, baka Oo. ako. Ang nakasalang na pulutan doon, yung usapin na sinasabi ng mga kababayan natin, bakit ganon, Chris? Nung mentras, lalo tayong tumapang, pinaglaban natin yung karapatan natin, Mhm. bakit baliktad ang sagot yata sa atin, hinigpitan palalo? Napaparusahan yung mga kababayan natin, kagaya ng caregiver. Mukhang hindi yata tama yung ating ginagawa. Mhm. Akala ko ang ibig niya sabihin, mali tayo. Hindi, sabi niya, ang ibig kong sabihin, Chris, sabi sa akin gano'n. Kasi Chris ang tawag na iba no? Mhm. Yun ang problema rito sa kanila kung anong binibigay sa akin Iba pangalan. ng pangalan mo. Sabi sa akin, Sige, boss, tuloy mo. ang sabi niya sa akin, ang kailangan yata rito ay political solution. Sabi ko, ano po ibig niya Tama. sabihin? Ibig sabihin, kailangan tanungin natin yung mga political parties. Mhm. Ano ba talaga ang tindig nyo? Ano ba talaga ang proteksyong ibibigay nyo sa mga migrante, sa mga kababayan natin, o sa mga mamamayan ng Pilipinas o ng Canada? Mhm. Kasi, mentras nag-advocate ka, baliktad ang sinasagot sa'yo. Mhm. No? Sabi natin, gawin landed status sa pan-arrival. Ano ang sagot sa atin? O sige, gagawin namin kayong landed status after 6 months. Pero hindi lahat. Kita mo yun? Ganun ang sagot. Kaya itong issue ng mga caregivers halimbawa, no. Kung titingnan mo, ito ay bahagi ito ng labor export policy sa Pilipinas, hindi ba? Bakit sila pinadala dito? Dahil dyan sa policy ng government. Pero pwede rin nating tingnan na baka merong labor import policy naman sa bahagi ng mga tumatanggap, no? Kasi katulad tama yan, yan. sinasabi mo, bakit hinigpitan lalo? Oo. Sa mga Tama yan. magkapatid sila. Hindi, at saka tingnan mo, yung paghihigpit na yan, no? Ang nangyayari, maraming temporary workers. Ngayon, malakas ang loob nila na gawin yan dahil alam nilang malaki yung bulto ng mga tao na ngailangan ng kahit na anong trabaho sa atin. Bakit? Ba't ganun? Kasi nga walang trabaho sa atin. Akala ko ba, sabi, merong growth. Mhm. Sabi nila Ang daming may- kondo. Oo. Ano ba yan? Mali, ano? Saan kanina ba yung Nakita mga mo lahat ng kondom mall yan? puno. Ano ba? Ako, pagka nanonood ako ng GMA, Pero alam mo, ikakasal lang nga si Papa Piolo. Ano pa ba? Ano pa bang kaguluhan pero alam mo yan? itong binasa ko sa statement ng Migrant International, alam mo sabi nila?
sabi nila, doon daw sa Pilipinas, kung wala daw dagat na naghihiwalay sa Pilipinas, baka wala ng tao sa Pilipinas. Yeah. Nagpuntahan na sa Ay, nako, ibang bansa masakit, para pero mag-migrate. totoo. Bakit? Nakakalungkot yun. Oo. Dahil ito ay sa anong bang dahilan ng paglikas ng mga kababayan natin dito? Ang pangunahin dyan, siyempre, gusto nila makahanap ng trabaho. Walang trabaho sa ating bansa. Ay, kaya pala maraming ikakasal sa isang taong artista para malibang ang mga kababayan natin. Bati, andyan si Cheese, ikakasal si Cheese. Ikakasal si Dong, Ayan. bala talaga ng kwan. Ganyan ang pamamaraan nila, no? Entertainment. Pero mabalik tayo dun sa issue ni na kakabit din niya ng temporary workers program, Oo, Yung syempre. caregivers, no? Anong tingin mo diyan, Tita Pet? Yun na nga, Bukod dyan. isang bulto nga ng mga kababaihan yung naghihintay na makapunta rito, right? 70% sabi sa 70% ng mga ng 5,000 na araw-araw dumarating dito ay mga kababaihan. Pero kanina sa datos si Perry, 15 million ang mga Pilipino nasa labas. Ibig sabihin ba nun, 70% nun ay mga kababaihan? Pwede natin Kasi ituring may na gano'n. feminization Oo. daw. Ang tawag ng feminization of Of poverty Of and the migration. Hindi migrant lang yun. Ang labor. sinasabi nila, bakit maraming kababaihan, mas meron daw disiplina to sa pagpapadala ng pera. Mhm. Dahil Totoo hindi yan. matitiis ng babae yung pamilya. Paano niyang matitiis yung mga anak niya? O, Anak, kamag-anak, Asawa, pinsan, kamag-anak, kapitbahay, nanay. kababayan. oo. Di ba? Sila nga yung nagiging talagang ilaw ng, hindi lang ilaw, kundi yung gulugod LED. ba yung pangalan no, haligi. LED na, di ba? Haligi ng bahay. Tama. Oo. Kaya, So, maraming stress na nakukuha ang mga kababaihan. Pero, sige sila ng sige. Kamukha nung alam kong kaibigan ko, yung kapatid niya, yung dalawang kapatid niya, sige, mangungutang siya para siya ay madala niya dito. Pero particular dun sa issue, halimbawa, Tita Pet, ng mga caregivers, naging tampok din ang issue ng dalawang caregivers na namatay, na usapin na si Evelyn Bumatay, halimbawa Castillo, naging bahagi rin itong usapin sa mga komunidad, no? Oo. At isang malaking dagok din ito sa ating community. Oo. At dito natin makikita na kapag may ganitong mga usapin, nakikita natin yung pagkakaisa ng Pilipino sa labas ng bansa para pag-usapan, intindihin at alamin kung anong isyong ito. Oo. At saka napansin ko sa mga nangyaring trahedya, naging matalim yung mga kababayan natin para usigin yung gobyernong ng Pilipinas. Sabihin, asan to rito? Anong ginagawa nito? Repatriation, asan yan? Ba't kailangan tayong magpalagi mangolekta? Sa dami, maya't maya may namamatay, ilang koleksyon ang gagawin natin? At alam mo, 6 months daw bago naiuwi ang bangkay. Yung iba, oo. Yung iba, no? Oo. Matindi. Kaya yung ang layo ng binyahe mo para mamatay. Tama. Di ba? Nakakalungkot. Yeah. Tapos nga, tampok din doon yung kawalan ng proteksyon ng kababaihan doon sa loob ng bahay kung saan siya nagtatrabaho. Ano ba ibig Dahil sabihin, ang Tita labas Pet, nung na yan? isa- Ng proteksyong hinihingi mo na yan? Oo nga, hindi. ano ba yan? Kamukha nung Hindi isa ko alam yung na nalilito ako eh. Parang ibang naiisip, ano ba crack yan? sa kanyang skull, Tapos dinala dun sa ospital. At doon namatay sa ospital, internal hemorrhage sa brain. Hindi malaman kung paano nangyari yon. Tapos, hindi naman siya mabigyan ng report or investigation man lang ng OSA o yung Occupational Health and Safety Act dahil nga siya ay domestic worker. Pagka domestic worker ka Iba pala, ang kanyang Hindi ibang sila proteksyon? hindi sila sakop ng OSA. So iba pag ibang Wala silang status mo, iba. Wala. Hindi kasi sinasabi, hindi Ganon? status eh. Hindi, ano? Ang sinasabi, domestic pagka worker. nagtatrabaho ka sa loob ng bahay, hindi ka covered. Ganun. Paano yun? Ang daming work from home. Oo. Di ba? Oo. Nagbago na yung panahon eh. Sabi nga ng mga tao, nung araw, ang trabaho ay nasa pagawaan. Paano yung mga nagtatrabaho sa bahay? Sa Naglilinis. O yung mga home-based na bakit wala silang proteksyon? Di ba? Kagaya nito, sabi na sa garahe, naglalabas ba ng basura? Hindi natin Hindi alam na- kung ano yung hindi- ginagawa. Basta Bakit nagtatrabaho wala tayong siya. alam? Kasi walang investigasyon dahil hindi nga naman Hindi workplace covered yung eh. garahe. Hindi workplace. Pero ang ginagawa niya, trabaho. Oo. Di ba? Yun ang problema Kaya ka dun nandun nga. eh. Trabaho mo yun eh. Di ba? Kasi, Hindi naman kasi siya nga, namamasyal eh. walang nagmo-monitor din. Kung ano Walang nangyayari. monitoring. Oo, walang nangyayari sa loob. Oo. Anong nangyayari sa loob ng bahay, hindi natin alam. At meron pa raw sinasabi na tinatanggi pa
Oy, hindi sa akin nagtrabaho yan, ha? Ayan. May ganun pa. Di ba? Oo. Biruin mo Tatakatin yun. Tuturuan pa pala. Oo. Mabuti na lang tumawag sila ng 911. Di naka-record yung kanyang Ano ba boses naman doon. yun, di ba? At pangalan niya. Pero kung titingnan mo mabuti, ang sinasabing Tita Bidon, proteksyon at kagalingan ng At mga kagalingan. Yung oo. ikabubuti. Ano ba yun? Ikabubuti. Ano ba talaga ang ikabubuti Ayan, ng mga ano? kababayan natin o ng migranting manggagawa sa Canada? Mm-hmm. Unang-una, siyempre, yung sahod. Sahod. Tamang sahod. Tama. Benepisyo. Oo, di ba? Karapatan. Karapatan. Yung Employment Standards Act. Oo. Pero ano yung sinasabi mo kanya, Louie, nung nagkakapit tayo, na ang tunay na proteksyon ng manggagawa ay makakamit lamang kung meron kang union? Kung may union. Bakit? Ba't mo sabi yun? Ayan. Kasi ito. Ito ngayon yung sa issue ko man yan dapat ang pinakatampok. Oh, sige. Kasi dito sa Canada halimbawa, ang pinakatampok na issue na nakita natin yung decent jobs, no, sa pinang decent jobs, living wage, no. Actually dito sa Canada medyo hindi ko nga alam bakit ang kumpara sa Pilipinas nung umalis ako, 125 pesos yung pinaglalaban nila. Nasa 16 years na akong nandito sa Canada hanggang hindi pa rin nila ipapanalo yon. May contractualisasyon pa doon. In fact, yung balita natin yun ang usapin. Dito sa Canada, mahalaga ang pag-union. Dahil kung may union ka, siguradong meron kang karapatan at ipagtatanggol ka ng union mo. Dito sa mga caregivers, ito ang kawaawa nating mga kababayang ito. Pagpunta nila dito, kapit sa batilim yung mga yan. Bakit? Wala silang political rights para maipaglaban sila. Kung sila ay may union, may paglalaban sila ng ating mga unionista. Hindi sila pwedeng mag-union. Actually, hindi pwedeng mag-membro. Teka muna. Alam Hindi, mo, ganito, meron ganito nga eh. sandali, Oh, sige. may dadagdag lang ako. Pero totoo ba yan? Hindi sila Totoo pwedeng yan. mag-union? Ganito, nung 1995, naipaglaban namin na magkaroon sila ng right to unionize. Mhm. Kaya lang, yung sumunod na taon yata, nag-iba ng Ng premier. Tinanggal yung Yan. right to unionize. Kaya, ang sinasabi, ako kung naalala mo yung sinasabi ko kay Perry, na magkakaroon lamang ng malakas na ng karapatan ng ating mga kababayan kung sila ay magsasanib sa union. O kung yung mga union mismo dito sa Canada ay bibigyan ng pagkakataon para maging kasapi sila. At sila ang magiging tinig nitong mga caregivers natin para ipaglaban ang karapatan nila. But the union has to make a stand. Talagang gawin nila Kailangan tindigan nila yan. Ayan, issue ng siyempre. mga Issue ng mga migrante. Hindi yan kumukuha nagnanakaw ng trabaho dito. That's right. Hindi inaagaw kinukuha yung mga trabaho. local jobs, no? Oo. So dapat ganun. Kasi ang problema kasi dito, kapag caregivers ka, tinitingnan ka lang as caregivers. Pero sa konsepto ng unionismo, manggagawa ka. Oo. Manggagawa ka, kay caregiver ka man, kung ikaw man ay kung saan ka man nagtatrabaho, considered ka dapat as May manggagawa. value Dapat. yung lakas paggawa, di ba? Oo, may value yan eh. Kasi nakakalaya yung isang kababaihan, yung Bahagi ka ng produksyon, no? Kahit ikay caregiver, bahagi ka ng Yun na produksyon. nga eh. Kaya nga hindi ba sinasabi ni Alexander nung in-announce niya yung mga changes, ito daw ay dahil nakita nila yung kahalagahan ng trabaho ng domestic caregiver, no? Hindi naman totoo. Tingnan mo yung mga changes. Hindi naman talaga pinahahalagahan yon. Dahil hanggang ngayon, sila ay nakatali pa din sa isang employer. Lahat ng kanilang mga karapatan ay sinusuko dun sa employer. At, Diba? Akala ko ba, ginawa nga mas madali. Dalawang pathway, oh. Oo. Kaya isa nung araw, isa lang. Oo. Pero gusto kong sundan yung kasi maganda yung issue nung 1995, pinaglaban natin na migrante na mabigyan ng union. Paano ito? Paliwanag mo nga ng konti ito, Tita Pet. Kasi magandang Kasi tuntungan meron kaming mga, para sa may coalition nung araw dito sa Toronto mismo. Nagkaroon ng coalition ng mga domestic workers organizations, no? Para nga ipaglaban yung mga karapatan. Ngayon nakaabot yan. I think na naiabot yan doon sa parliament dahil merong challenge noon di ba? May challenge of the Constitution, mga ganyan, no? Na sinasabing kami rin, dahil kami ay nagtatrabaho sa loob ng ng tahanan, workplace pa rin yung worker pa rin kami. Kaya dapat meron kaming 1995 pa yan. 1995. Ano na ngayon? 2015 Kaya nga na. So Yung 20 pa rin ang years na, usapin. no? 20 years na. Butin lang, nandito si Tita Pet para paalala sa atin yan. Isipin mo yan. Pero ito yung sinasabi natin
na basta ikaw yung manggagawa, pwede kang mag-organisa. Pwede kang Dapat. mahagi ng union. O kung meron na talaga tayong mga union dito malalaki, actually, pwede nilang gawing miyembro mga ito. Pero hindi ba kasi ko lang sabi alam ng mga scheme ibang dyan. manggagawa, no, okay naman employer ko, they treat me like family. Diba? parang anak ako ng boss ko eh. Karani- Mahal na ako niya, sinasama pa nga ako sa Miami. Ito yung karaniwang mga panlalansi ng mga employer, ano? Kaya nga minsan, sa mga nag-uunion, pag binibigyan ka na ng economic rights, tahimik na yung mga manggagawa. Kaya ipapaalala mo na nila, sa kanila yung political rights naman bago nila nakuha itong economic rights na ito. Kapag wala sila ng politika, ng kanilang, halimbawa, yung pag nag-absent ka halimbawa, kunyari, valid naman yung pag-absent mo. Sasabihin ng CAP, hindi pwede yan, umabsent ka, suspindihin kita ng ganito. Yung mga ganyan. Pero kailangan siguro meron tayong mga liberating words. Halimbawa, amo. Tama bang Oo, ginagamit hindi yung tama yan. amo? Yan na nga ang problema eh. Kasi Kasi, ano yung bang relasyon, konsepto? no, nga, Yun. pwede ako pumasok doon. No? Sige. Sige. Yung relasyon ng employer at saka worker dun sa loob ng bahay, hindi yan, ang layo ng power difference, di ba? Kontrolado ng employer lahat ng gagawin ng worker. Kaya kahit nalabas na doon sa kontrata, pag gagawin pa rin niya yung tao, walang pipigil sa kanya. Yan ang tamang word. Employer? Employer dapat. Hindi Employer. bossing. Hindi bossing. bossing. Hindi bossing, ha? Employer Baka yan, kasi, dapat. bossing. Yan, ganun, hindi pwede At yun. saka ano yun, Kasi parang alipin siya Alipin, yung oh. lumalabas Yun. eh. Okay. Yung amo, Oo. So, alipin, kailangan magsimula servant. tayo ron sa mga ganun internalization. Oo. Employer at empleyado tayo. Oo. Doon- Dapat yun- ganun. Na dapat pareho sumusunod doon sa kontrata. Kontrata. Tama Na ka ron. sinula. Tama. Dapat kontrata yung Doon tayo pinapagawa. nagkakaisa. So, sa 2015, ang unang word na tatanggalin natin, amo. Amo. Tanggalin na yan. Okay. Okay, Tama, so sige. napakaganda na ating talakayan, no? At nakita natin yung iba-ibang punto ng bawat isa. Kaya bibigyan siguro tayo ni Perry ng synthesis ng ating pinag-usapan. Oo, ito na yon. Ganyan na ba yun? Napakabilis Oo. naman. Kaya pala ako Kasi nag-i-enjoy. mas maganda sana kung mahaba Pwede ang bang oras. bumalik ulit? Pwede yan. Oo. Pero sa year-end report natin, napakaganda nito. Ito yung mga isyong talagang pinatampok ng taong ito. Usapin pa rin ito ng mga manggagawa. Okay. Ano pa mga kategorya sila, generally, manggagawa lahat yan. No? Perry. Tapos na. Ano ba? Synthesis na ba? na tayo. Oo na. Ganun na ba yun? Ganun ba ang kabilis ang synthesis natin? Oo, Mabilis ito. tayong discussion Kasi eh. tinanggal na natin yung amo. Oo. Ganun pala Kaya yun. tuloy malaki na yung space ngayon. May freedom ka na magsalita, Perry. Oh, medyo sinulat ko ng gusto itong ating synthesis dahil mabigat yung usapin ngayon eh. Medyo nagulantang ako rito sa hinaharap natin. Ganun ba? Oo. Kayang-kaya mo yan. Oo. So, maganda nga ito. Ito, Magandang pag-usapan talaga. Basta Ito sabi na. sa akin ni Louie, daw dilaw, wag kong babasahin. Tama. Tama yon. Ito yun eh. Pangalan mo yun Tingnan mo, dilaw eh. Sa nakaraang isang taon, muling hinarap ng sambayanan ang mga suliraning hindi naman tinutugunan ng kasalukuyang administrasyon ng Pilipinas. Si Pinoy. Nagpatuloy ang panggigipit sa mga mamayan, partikular sa hanay ng oring manggagawa na patuloy na binibira ang karapatan nitong magunyon. Ayon mismo sa tala ng gobyernong Aquino, patuloy nitong pinapatupad ang mga batas at polisiya para panatiliin ang kontraktualisasyon sa bansa. Ang mga leader, manggagawa ay walang habas na dinudukot, tinatakot, tinatratong kaaway ng Estado dahil sa kanilang pagsisilbi sa uring manggagawa. Ganito rin ang kalagayan ng mga migranteng manggagawa sa labas ng bansa na patuloy na dumaranas ng paghihirap dahil ang gobyerno nagpadala mismo sa kanila sa ilalim ng programang Labor Export Policy ay siya naging mitsa ng kanilang buhay sa labas ng bayan. Ibinenta ang mga gagawang Pilipino na parang mga pagkain sa palengke na laman ang halaga. Itinuturing ng gobyerno ang mga bagong bayani, ngunit sila ay walang pahalaga dito.
Umaabot na sa 21.3 billion ang remittance na siya nagsasalba sa naghihinga ng ekonomiya ng Pilipinas, pero walang ganap na proteksyon. Sa halip, tumatanggap sila ng matinding sakripisyo, pang-aapi at pagsasamantala sa kanila sa trabaho sa labas ng bansa. Marami pa rin ang mga kababayan tinuturing inuuwing bangkay dahil walang malinaw at epektibong mga programa ang gobyerno upang mabigyan ng proteksyon ang mga migranteng manggagawa. Madalang nagpatampok ang isyu ng mga manggagawa sa labas ng bayan noong 1990. 24 years na yan, na nakakaraan ng bitayin si Flor Contemplacion. Ang kanilang kalagayan noon ay nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon. Dahilan sa isang irresponsableng gobyerno na wala siyang sana magbibigay proteksyon sa kanyang mamamayan, lalo na ang mga kababaihan nagtatrabaho sa labas ng bansa. Samantala, ang mga kababaihang Pilipino at ang kanilang mga anak ay lalo nasasadlak sa kahirapan at walang matanggap na bagya namang tulong mula sa pamahalaan Aquino. Kapansin-pansin ang nangyayaring feminisasyon sa hanay ng migranteng manggagawa sa labas na lumalabas ng bansa. 70% po nito ay mga kababaihan. Gayunpaman, hindi pinigilan ng gobyerno ang paglikas ng mga Pilipino, bagkus ay ginawang gatasang baka para gamitin ng gobyerno para sa korupsyon. Isang malaking puntahan pa rin ng mga dolyar ay ang foreign debt payments. Kaya masasabing ang migranteng nagtatrabaho ay siyang nagbabayad ng pautang ng Pilipinas sa mga foreign banks. Partikular dito sa Canada, ang mga pagbabago at patakaran at alituntunin ng Live-in Caregiver Program at ng TFWP ay lalo lamang nagdagdag ng problema sa mga caregiver at migranteng Pilipino at Pilipina na siyang bulto ng mga caregiver dito. Marami pang mga problema ang maaring lumitaw. Ngunit patuloy pa rin ang pagdating sa Canada ng ating mga kababaihan at kababayan. Patunay lamang ito na laganap na ang kahirapan na nadaranasan ng ating mga mamamayan dahilan upang tiisin ang hirap at danasin ang pupuntahang dayuhang bansa. Habang walang proteksyon na ibinibigay ang gobyerno, nararapat lamang na ipaglaban natin ito hanggang makamit natin ang tagumpay para sa malawak na hanay ng migranteng manggagawang Pilipino sa loob at labas ng bansa. Mararapat lamang tayong mag-organisa, patuloy na makipaglaban, mag-aral para sa ating mga karapatan at kagalingan. Okay po, maraming Rhea. Maraming salamat po. Ayan po ang ating synthesis at pakikinggan po natin ngayon ang pulso ng migrante na ito po yung ating pinakatampok na pulso nitong nakaraang taon. Pakinggan po natin, tungkol po ito sa decent jobs, living wage. At marami po tayong mga kababayang Pilipino na in-interview dito. Ito na po. Ako nga pala si Roy. At ang trabaho ko sa Canada ay isang mekaniko. At para sa akin, ang isang disenteng trabaho ay kung alin masaya ka at tinatrato ka ng tama. At lalo sa lahat is kung saan bagay napapakita ng mga Pilipino kung saan sila magaling. Hi, magandang gabi po. My name is Gwendolyn, and for me, what a decent job means is yung talagang nagagamit mo yung skills mo. I'm an art student, and where I work in a business right now, it's not even related, and I really think I'm just wasting my time there. Hindi talaga worth it yung money na kinukuha ko from all the stress that I'm getting, from all the people that I work with, kasama nila at sa mga customers. So even though I have no choice, I still have to go every single time of my work because I'm a working student. And that's what I really think na kailangan mo talagang magtiis muna just to pay all your tuition. Kahit na ganun yung environment ng workplace mo. And that's it. Thank you. Para sa akin, yung ideal job talaga is talagang nagagamit yung skill mo and yung talagang nagagamit mo yung nalalearn mo sa school. Kasi yung tuition, hindi lang basta-basta. So I really think na talagang magagamit mo yun. Ako po si Jude Mirelli Lagas Cabaldos. Dumating po ako dito sa Canada noong December 15, 2013. Ang
Ako ngayon po ay nagtatrabaho po sa company na tinatawag na Sweet Creation at gumagawa ng mga pastry. Para sa akin po, ang ibig sabihin ng magandang trabaho is pantay-pantay ang mga pagtrato at maganda ang sahod. Decent job for me is something that I would be proud to have. Basically, for my own, in my own perspective, it's something that I'm not being exploited for. It's not something that I work so hard not just to live. And, you know, I want something that I would enjoy throughout my whole life, because like for the majority of my life, it's going to be something that I'm going to be doing, you know, to feed me, to feed my future family, to feed, or even to donate money to those less fortunate than me. To me, having that decent job means not just earning money, but at the same time having pride in what I do, being treated equally in the workplace, earning as much as like the next person, and being able to, like I said, provide the necessities for my family, and I guess having that access to like the equal opportunities that they do, because like especially if like people from the Philippines come over here, migrate over here, we don't have the same opportunities as someone who's originally from here, who speaks the same language, who doesn't have any language barriers, who grew up here, who went to high school here. You know, even though you can say that we're more educated than them, we don't really get those things. So I guess to me, having that a decent job would be mostly to be happy about what I do in all aspects, in all levels. Thank you. Ayun, Ito narinig na. natin ating mga kababayan. Ayun. Tama ba, Rhea? Okay naman, meron tayong ito alam mo, kanina hindi natin nabanggit, no? Isa rin sa tampok na issue nitong nakarang taon, ang issue ng EDCA, no? So, syempre, Ano ba yung EDCA? sino bang ugat ng kahirapan ng bayang Pilipinas? Di ang mga pakailamerong, Pero meron tayong awitin dyan. Itong awiting ito ay Palayasin ang titulo. At ito ay inawit ito mula sa Pilipinas. Ipagpaumanin, hindi ko naging kilala ang mga awit. Ito sila. Kahit kay haba ng lalakbayin, daang tagaraw man ang humagupit. Kahit ilang libong tagulan ang sumapit, hindi tayo titigil. Dahil mithi natin palayain, bawat isa sa pagalitin. Sa gitna man ng gutom, kahirapan, pasakit, hindi tayo susuko. Kahit na may bagyo, kahit na may unos, kahit may libo-libong kaaway, kahit na magapi ang isang matiraw sa ating dakilang hanay, tayong manggagawa at magsasaka, sambayanan ay muling babangon, ipagtatagumpay ang bawat labanan sa buong daigdig. Kahit kadangan ng libong armas, ang ating hukbo ay hindi atras. Lakas ng masa ang ating sandigan, saan mang larang at digmaan. Kahit na may bagyo, kahit na may unos, kahit may libo-libong kaaway, kahit na magapi ang isang matiraw sa ating dakilang hanay, tayong manggagawa at magsasaka, sambayanan ay muling babangon, ipagtatagumpay ang bawat labanan sa buong daigdig. Kahit na may bagyo, kahit na may unos, kahit may libo-libong kaaway, kahit na magapi ang isang matiraw sa ating dakilang hanay, tayong manggagawa at magsasaka, sambayanan ay muling babangon, ipagtatagumpay ang bawat labanan sa buong daigdig. Ipagtatagumpay ang bawat labanan sa buong daigdig. At
Ayan po ang awit ng pag-asa mula po sa tambisan ng sining, no? Susunod po natin ay ang mga announcement. Magmula po ito kay Perry at Tita Pet. O sige, meron akong dalawang announcement. Una, ito patikim ng balita na magkakaroon ng mga pagtitipon. Ito isang pagtitipon ng iba't ibang leader ng komunidad hingil sa issue ng resismo, indigenous people, health, kultura at kasaysayan ng Pilipinas, migrasyon at mga iba pang aspeto ng ating komunidad. Ito po ay mangyayari sa January 17, alas 10 ng umaga. Para sa kadagdagang impormasyon, pwede po kayong tumawag o mag-text 416-828-0441. Pangalawang announcement ko, magsasagawa ng isang salo-salo ang mga manggagawa na sa pangunguna ng Filipino Workers Network at ng Toronto Youth and Labor Council. Ito ay gaganapin sa February 21, alas 6 ng gabi. Ang lugar po ay ating ina-announce sa mga susulat sa atin. Layo nitong tipunin yung mga manggagawang Pilipino na organisado at hindi. At meron silang mga iba't ibang union. Magkikita-kita to rito sa Sabado nito, February 21. Para po sa ticket, kontakin po lamang si Crisorio. Crisorio at hotmail.com or 1-800-559-8092. Tita Pet, ikaw may announcement ka. Salamat, Crisorio. Akin naman yung pangatlo, ha? Gusto niyo bang maging bahagi ng Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrant Collective. Kung kayo interesado bilang volunteer, maaari kayong sumali sa mga pagsasanay at iba't ibang training na binibigay ng programa. Ang mga bukas na posisyon ay board operator, tagapagbalita, ibig sabihin ay reporter o correspondent, tagapagsaliksik o researcher, at social media archivist. Sumulat lamang sa aming email na radmig105.5fm@gmail.com. Ulitin ko, radmig105.5fm@gmail.com. O kaya'y tumawag sa numero bilang 647-281-0652 para sa iba pang karagdagang impormasyon. Salamat, Tita Pet. And station for Roy Green of Odyssey. At bago po tayo magtapos ay ating pong pakikinggan ang awit mula po kay Carl Ramirez. Maraming salamat muli, Carl, sa iyong awit na binahagi sa Radyo Migrante. Magandang gabi po sa lahat at maraming pong salamat sa lahat ng tagapakinig. Salamat, Perry, Tita Pet. At Happy New Year! Happy New Year sa lahat. Rhea, Yes. Sa may mga... sabihin pa kayo? Manigong bagong taon. Naalala ko lang Ano? yung unang show natin ng taon 2014, yun ang award winner. Yeah. Ang bawat show ng Radyo Migrante ay award Okay. The winner na Salamat naman ito. po. Ito po ang aming station ID ng Radyo Migrante. Salamat, Carl. Saan mang dako ng mundo, may migranteng Pilipino, nag-aalab ang puso. Sino pa naman ang masayang ang minamahal ay iwan, upang ang buhay sugal at makipagsapalaran.